So yun po, pinuntahan ko yung audition na yun, natanggap ako. Pero tatrabaho pa rin po ako. But since flexible yung time ko sa trabaho, mapasok po ako ng 3 a.m. Tapos matatapos ako ng mga 1, 2. Tapos magta-training po ako doon hanggang 11, 12. Tapos uuwi. Ganun po. Pero hindi, kailangan ko na pumili. Tapos nag-resign na po ako. Minsan hindi natin naiintindihan kung bakit natin ginawa ang ginawa natin in the past. But when you look back, in hindsight, when you connect the dots, and one day again, when you're alone, may intindihan mo kung bakit. Stel, nagtrabaho ka sa isang Fast food. fast food, Yes, and po. then nag-Japan ka at nag-alaga ka sa iyong mga, tama ba? Tama sa po, iyong mga Tito Boy. pamangkin. Tama po. How were those days? I mean, looking back, ngayon. Siguro po nagawa ko siya dahil ang unang pong bagay na pumapasok sa isip ko ay makatulong po sa family talaga. Pamilya talaga, no? Opo, parang nagagawa ko siya dahil nga, isa lang po talaga yung goal ko is to earn money and help my parents ko, ganun. Oo. So, pag binabalikan ko po yun, masaya po sa akin yung experience na yun. Kasi bukod po sa nagagawa ko po yung gusto ko, nabibusy ako, nakakapag-aral ako dahil po sa ginagawa ko, nakakapag-provide po ako sa family ko, and yung pong pagpunta ko sa Japan, nakapag-travel po ako somehow, but yung kapalit po kasi nun is natutulungan ko rin po yung tita ko na magbantay ng mga pamangkin ko para po makapagtrabaho rin po siya. So parang pag binabalikan ko po yun, parang ang galing, nagawa ko pala yun. Tapos to think po na, ano na po ako noon, 17, 18 years old. Parang ang saya po sa feeling pag binabalikan ko talaga. Pero the common story, the common thread that binds your stories is lahat kayo tumalon doon sa hindi nyo alam. You jumped into the unknown. Pero parati ko sinasabi yun, bilang matagal na dito sa industriyang ito, it is only in the unknown where magic can happen. Nice. Bago natin ipagpatuloy, I wanna do fast talk. I wanna start with Pablo. Pablo, matipuno, pinuno. Mati po, pinuno. Halimaw, mahalimaw. Mahalimaw. Composer, singer. Composer. Pagunlad, pagtatag. Pagtatag. Crush mong artista, sino? Keanu Reeves. Lights on, lights off. Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Now. Josh, rapper, singer. Rapper. Sweet lover, romantic, dreamer. Sweet lover. Suwerte malas. Malas. Aatras o aabante? Abante. Crush mong artista, sino? Yeji ng Itzy. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Today. Stel, bibirit hahataw. Bibirit po. Sama-sama o kanya-kanya? Sama-sama. Pilyo romantiko. Doon tayo sa pilyo. Papatol de Deadma. Di dead ma. Crush mong artista, sino? Maris Rakan. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or Maris? No, joke. Happiness or chocolates? Happiness po. Dapat happy lang. Best time for happiness. Every day, happy dapat. Ken, Bisdak Korean. Bisdak. Mestizo Moreno. Moreno. May klima haba. Mahaba. Crush mong artista, sino? So far, ngayon wala ko po. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every day. Justin, Bunso, Kuya. Bunso. What or Wyatt? What? Pretty face, beautiful skin. Pretty face. Crush mong artista, sino? Saoirse Ronan. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every second. Every minute. Sabay-sabay, di ba? We are SB19 and we are... Matatag. I want to go back to 2019. Munti kayo mag-disband. Anong kwento nun? What was the worst bashing that you got? You're ugly. May ganun. You guys are ugly, yes. Always. Ikaw? I want to go back to 2019. Kung hindi ako nagkakamali in 2019, munti kayo mag-disband. Anong kwento nun? Yun na po yung mga parang, kumbaga, bumibigay na. Kasi parang wala nang nangyayari. Ilang levels na po yung parang explosion na sumuko ka na pero tinatry mo pa rin. So kung nakailang suko na talaga kami originally, mentally, physically. Pero paunti-unti na nararamdaman mo eh. Pero after a few months, bilang nag-pick up. So parang,
Ano ba yun? Yung nag-viral ang rehearsals? Yes, Oh, Yes po. nag-viral yung Nag-viral rehearsal. yung rehearsal. Nakakapagod talaga mangarap. Well, nakakapagod, lalo na kapag walang sumusuporta. Siguro yun yung pinaka-struggle for us. Kasi wala nang kami, kine-question na kami ng tao, pati kami kine-question namin yung mga sarili namin kung tama yun. You were starting to listen to what was being said. What was the worst bashing that you got during this time, prior to the hit? You're ugly. May ganun. You guys are ugly, yes. Always. Ikaw? Yeah, until now, Sa always. guwapo? Oh, Yes po. Totoo po yan. Totoo po. talaga. You guys are ugly. Well, Pero minsan nagiging personal na nga. Umaabot na sa pwede mo na silang mademanda, maano. Pero sa amin naman, I mean, I get their points. Yung siguro meron siguro may nagsabi sa kanila na ibang kampo or may umangoy sa kanila. Pero I don't think it's good na pati sa social media or even in other stuff na Platforms. papalagana pa nila yung mga ganun or yung mga simpleng para syempre makaka-disrespect with the other Correct. party. Did you get that, Stel? Yung parang, mga sino ba ito? Sino yan? Di ba? Yeah, Di ba opo. yan? Lagi naman Lalo ganun na- ako. Pinagdaanan niya yan? Opo, lagi naman pong ganun ever since. Until now, parang hindi po namin alam saan nanggagaling minsan yung hate. But naririnig ko sa mga tao, sobrang forced daw po talaga ng hate. But to you get so SB19. much love. Yeah, yun naman po yung Di ba? maganda doon. Conversely, parang Opo. wow. But for me, yung mga ganong klaseng bashing, hindi ko na po namin pinapansin. And hinahayaan ko na lang kung doon sila masaya. Kasi at least, kung sumaya sila doon, at least kami yung dahilan ba't sila masaya. Di ba po? At least, di ba? Yun naman yung goal magpalaganap ng saya. At least sumaya siya, di ba? Pablo, ikaw, as a leader, I mean, criticism is good to a certain point. Pero pag yun nga, yung nakaka-break na, personal. nakakabasag na ng pagkatao. What is your philosophy? Meron pong time talaga in my life na kumakapit na lang ako kasi nandun sila 5. Apat. Pero every action that I make, kina-question ko rin yung sarili ko. Tama ba na may humahanga sa amin? So kung gano'n na yung tingin ng tao sa amin, napapa-question ko na dun sa sarili mo na karangal-rangal ba itong ginagawa ko? Eh, dapat ko ba ito kahiya? Tama ba yung ginagawa ko? Or binibigyan ko lang ng siguro masama yung inaambag ko sa lipunan, gano'n po. So umabot sa point na parang yung rejection, yung sarili mo ng life, yung kina-question mo. Parang But it was also in 2019 when you started to be noticed, when you started your journey to the big time. How was that experience? I mean, after what we've talked about, yung pagsikat, the concept of fame. Alam niyo po kasi ever since we had this goal and ako personally may idea ko na I wanted to make a change. Parang not just for us but for the entire industry. Kaya nga po meron kami ngayong studio, meron kami mga tao, kasi meron kaming pinangangalagaan na future goal po talaga. And yun po talaga yung for us end game. Syempre, na hindi lang siya matatapos dahil sa grupo lang namin. In the future, mas gumanda pa po yung industry ng entertainment dito sa Okay, Pilipinas. since you're talking about the future, what is it like? Mag 6 years ba? 6 po. Magsi 6 years. Anong itsura ng bukas? pag pumunta ka sa iba't ibang lugar, sasabihin na sobrang talentado ng mga Pilipino. Pero parang feeling ko hindi pa natin nakukuha yung recognition na dapat para sa atin. And siguro po yun po yung future. Ang dami na pong groups na nag-uusbungan po ngayon, nakikilala, katulad po ng Bini, other groups, talaga nakikilala na rin all over the world. Yung future po na gusto namin is mailagay talaga yung OPM sa nakilala sa buong bansa. Yes. Magkaroon ng term na tinatawag na P-pop na talagang dadayuhin ang yung mga foreigner na pupunta dito para panoorin yung concerts natin. So maraming possible na mangyari once na mabuksan yung doors, and hindi tayo malayo doon eh. Nakabukas na siya eh. Kailangan na lang siyang itulak. Justin, alam mong sikat na kayo ngayon. You embrace that. No po. You haven't. You haven't embraced the truth that you are the hottest P-pop group in the country. No, siguro more of parang Pasigid. Hottest. we have reached something but wala pa kami doon. Kasi kung nasaan kayo ngayon, pangarap yan eh. Yes. Ng marami. Kung saan kayo ngayon,
Yun yung mga pangarap nyo nung 2016, 2017, at ibinigay ito sa inyo. Yes po. How rich are you? This far. Sino gusto? How Baka good sa group. is the money in your business? Masasabi ko na I'm stable na yung tipo na, kuwari may magkasakit sa akin, kaya kong masagot. Okay na. Opo, okay na. Minsan, bumibili ng damit na, okay, kunin mo na yan, hindi natin masyadong tinitingnan. Kasi alam mong kaya mo siya bilhin. Pero Hindi dati- katulad noon. Hindi katulad na noon na parang, hindi ka ka na lang titingin. tumitingin. Kasi hindi ka na lang tumitingin kasi alam mo hindi mo naman afford. Kaya. Oo. Still, ikaw. Ako po siguro stable po and happy kasi ngayon po nag-iipon po talaga ako for my next goal, for my family. Nakwento ko rin po sa inyo dati, Tito Boy, sa interview. Yung dream ko po is to magpagawa ng house po and nandun na po ako sa stage na yun. And Ken, ikaw. Ako po, kaya ko lang po i-support yung family ko and yung sarili ko po. Yes po. Pero hindi pa po, kasi kami po, individually, wala pa po kami kanya-kanyang bahay. So, meron na siya. Meron na rin. iba siya, iba siya. Pwede rin si Iba si Justin. Sarili, family house. No, but it is nice to hear because coming from where you came from, ang ganda ng kinaroroonan nyo at saka you're recognizing and acknowledging kung what is the now, what is Yes. the present. Bukas, sa part 2 ng Fast Talk Special ng SB19. Ito po ang laman ng second part ng aking kwentuhan kasama po ang SB19. Panoorin po natin ito. Kaakibat ng pagsikat ay kontrobersiya. Aba. Isa na dito yung sexuality. What do you wanna say? Di ko nga rin po talaga maintindihan kasi unang-una po, tingin po ba nila insulto yung ganong klaseng bagay? Ako, for example, lagi po akong natatanong or lagi po nagiging issue po sa akin yun. And I don't mind na kung if ever man isipin nilang ganun. Kasi if ever man ganun ako, what's the problem? So, if ever man na ganun ako, anong problema? So, may issue ba tayo? Kung example na maging bakla ako or anything naman na matawag niya sa akin. Kasi pare-pares naman tayong tao, pare-pares tayong kumakain, pare-pares tayong dumudumi. So, I don't think meron kang kinalamang sa akin. Katulad nga po ng mga ganong issue na mahilig yung mga fans sa shipping. Hindi namin may iwasan yun kasi kami nga minsan ano rin kami. Bakit parang ganun yung tingin ng tao? Eh sa amin parang normal naman yun bilang magkakaibigan. Sa ibang tao, iba pala yung iniisip nila. Nag-I And love parang- youhan po kami. Yung sa dating show nga po namin sa inyo, Tito Boy, di ba? Nag I love you. Tapos naging ano pala yun, isa rin yun sa mga... Do you say still, I love you to each other? Hindi na po ngayon. Hindi na po ngayon. Kasi ang hirap na po eh. Pagkatapos ng guesting, Josh, ikaw ba, paano ka nabuhay noong naalala mo? Hirap eh. Fully, hindi po ako aware during those times. Yung mga, para, syempre, uma-answer po ako out of kung ano yung binigay sa akin. Pero noong mga time na yun, medyo nahirapan po talaga na parang, hayaan mo na, nandiyan na eh. Parang hindi mo naman may-please lahat. So, parang doon pa lang po ako natututo na, okay, ganito pala ang buhay na may fame, may ano, maraming magagamit sa'yo kahit hindi ka aware sa nangyayari. So, better to be, parang ano ka na lang po, mas mag-iingat. Pero still, babalikan ko lang yun. Kahit sa amin, kahit sa akin, for example, as an interviewer, and I've been doing this for a long, long time, you try to protect it kasi hindi mo alam kung ano am I going beyond borders? But at the same time, it's part of the job. Yeah. Because you are public. Nasaan kayo pagdating doon? I commend you po para dun sa pagstay. Kasi mahirap po talaga yung pagbungkal ng truth eh. So, in order to pursue truth, you have to risk being offensive or Thank offending. you. Kasi may responsibilidad ka rin sa Opo. nanonood sa'yo. We learn it along the way. Kaya, pasensya na isa sa mga issues na nire-raise is always about, di ba, kayong dalawa, siniship ngayon. Parang, buti natatawanan nyo. Opo. Kasi ayaw rin namin hayaan po na parang maging siya, na maapektuhan po kami as friends, as groups. Kasi parang, kung sa amin, joke lang siya, and then sa mga tao pala sa public, iniisip nilang totoo. And then, gagawan pa ng mas malalang issue na parang, kasi parang may napanood din po ako na parang tinatarayan daw ni
Pablo yung isang parang artist na something like that. Dahil lumapit sa'yo. Parang crush daw po ako. Tapos nung na-meet daw ni Pablo, tinarayan daw ni Pablo kasi nalaman daw ni Pablo na crush ako. So parang sa akin, ang labo naman ng mga nangyayari dito na parang akala ko ba masaya lang tayo dito. Parang, tas all of a sudden may mga ganong issues na. So parang gusto rin po sana naman siyang ma-break na parang ito lang kami para maging masaya tayo. So parang gano'n. But wala naman po kami problema sa mga ganong klaseng mga questions po or issues na. Kasi willing naman po kami sagutin lahat just to clarify everything. Pero yun lang po siguro yung mga bagay na para sa akin po, in my opinion, na hindi na po maganda. It's because yung mga taong hindi pa po nakakilala sa amin, tapos ganun po yung Ganun nakikita iisipin. nila. So kumbaga, yung first impression kasi may kasabihan yung pinaka first impression yun talaga yung matatandaan ng tao especially pag hindi kami kilala tapos gusto nila kaming kikilalanin and yun yung nakikita nila sa social media na ganito ganyan about shipping tapos nag-aaway-away sila just because boto sila sa ganitong ship ganito din sila ship tapos nag-aaway-away sila para sa amin it's funny but siniship kami ni Stel, ni Justin, ni Pablo, ni Parang Josh. lahat po. Lahat. talaga? Oo, lahat. It's parang ano po siya. Part kasi siya ng Fandom. fandom. It's okay if siya, it's For fun. Yeah, it's alright as long as parang katuwaan lang. katuwaan. But to the point na mag-away-away na kayo just because of a petty thing na ganyan. I think it's not okay. I think hindi na siya maganda. Kayo kasi, pag pinapanood, you're very comfortable with yourselves and with each other. Yes. So, may mga tao talaga na likas na mapanghusga Apo. at nasa public platform tayo. Katulad na lamang, halimbawa, itong inyong pagtatag, documentary, hindi pwedeng hindi ito pag-usapan. Opo. Dahil yung pagtatag, dadalhin natin doon sa inyong pagmamanage sa inyong mga sarili. But first, talk about the documentary. Talk about pagtatag, the project. Ano ito? Literally po, pagtatag po ng grupo To namin. build talaga, yung pagtatag na... Hindi po siya pagtatag to establish, but pagtatag to strengthen, to forge. Experiences. Okay, Ganun po siya. dapat matatag, to strengthen. Bakit ba sinasabing pagtatag? Ibig sabihin maraming challenges para tumatag ka. Okay. Pinakita po doon yung Pwede ba, ang challenges. pinagkukwentuhan po natin how successful we are right now. Pero parang the moment na na-feel mo na yun, biglang may babatuhin ka ng meteorite na ibabagsak ka uli. Yung recent controversy rin po about sa trademark namin na hindi na namin siya pwede gamitan. Technically, si SB19, bawal namin gamitin. So, hindi na kami SB19. Yung emotional turmoil, yung stress na binigay sa lahat ng tao na tumutulong sa amin, araw-araw hindi kami makatulong. Talagang ganun po yung nangyari sa amin. And nung napagtagumpayan namin siya, parang doon namin masasabi na matatag So yung talaga. pagtatag is about this. Opo, Yes about po. our Yung journey. journey na ito. Opo. Ganda. Opo, akala po kasi nila very successful na eh. Yun, kami rin po, yun parang we're living the life. To be honest po, nagpe-prepare po kami for our anniversary concert. So And I think you have a world tour. Meron ba? meron po world tour, opo, kasabay po nun. Pero meron po kaming anniversary concert, syempre lahat ng tao about celebration, very happy. Tapos may matatanggap kang something, liham. Na hindi ka na ganito. You're not able to. So, ika-cancel ba namin yung show namin? Ngayon po, nagganon din po yung nangyari. Marami po kaming world tour or countries na hindi napuntahan kasi na-cancel yung show kasi
tumulong pa sa ibang grupo. Pero it's something na gustong-gusto po talaga namin gawin. And alam po namin na equipped naman kami kasi we have the right people na tumulong po talaga sa amin para kasi we have the right teachers, right mentors, siguro kung sa sustainability nung project na yon, talagang pinag-aralan po siya and alam namin na hindi kami magkakaproblema. Pablo, I don't wanna be negative, pero ikaw na mismo ang nagsabi kanina na pag maganda ang takbo dito, something happens. And you're ready for that. Yes po. We know the risks. risks. Alam mo yun, may mali. Ang sasabihin ko po dyan, eto po, aaminin ko na sometimes nagkakaroon ako ng bad thoughts. Pero to be honest, binabalikan ko po before we became businessman, we were friends. Yun yung inisip ko. Sarap nun. Wala yan. Ano yan kaibigan tayo Pwede siya pag-usapan. I really wish you the best. Thank you, Tito Boy. Nung huli tayong nagkausap, you were at the threshold of something really big. And you're really big now. Sabi ko, for the first time, Fast Talk went out of the studio because it was SB19. Wow. Thank you po. Mensahe niyo para sa lahat ng sumusuporta sa inyo. Ako po, siguro very trite, gasgas. The love that we have been receiving from the very beginning, gusto talaga namin ibalik. And kulang pa yung pagsasabi ng mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat sa lahat ng binigay nyo. Pero nandito kami dahil sa inyo. And kung hindi man namin maibalik sa inyo, ibabalik namin sa ibang tao. Hopefully, yung mga kanta namin mag-live sa lives nila, ma-inspire sila, and to become better a person for everyone, for themselves. And ayun, mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat sa support. Maraming salamat. Let's do the final Fast Talk. Let's go. Sa inyong 5, sino ang pinakagwapo? Siya daw. Sino ang pinakamayaman? Justin. Sino ang pinaka-corny? Si Justin. Ikaw daw. Sino ang pinaka-torpe? Amin na lang. Umamin na lang. Sino ang pinaka-habulin? Ako mo. Sino ang pinaka-marupok? Marupok. Ako pinakamarupok ako. Tablo. Sino ang pinaka-kuripot? Josh. Sino ang pinaka-gastador? Ken. Sino ang pinaka-mabilis mapikon? Pikon. Sino ang pinaka-mabilis magtampo? Ako na lang, turo niyo ako. Sino ang pinaka-mabilis magutom? Si Josh. Sino ang pinaka-mabilis mapagod? Pablo. Dito, lagi pagod to. Ito yung masakit tuhod niya. Ay, ikaw rin masakit tuhod mo eh. Ano ang mensahe niyo para sa isa't isa? Thank you guys. Thank you guys. Hindi, ako yun, yung sinabi ko Tita Boy. Siguro kasi... Pastok yan, no? Hindi, okay lang. Thank you, guys. Hindi. Parang bago tayo maging kung sino man tayo ngayon, magkakaibigan tayo. Thank you guys. Thank you guys. Tama. You guys are the best. I love you Guilty guys. or not guilty? love you. Umiyak sa pelikula. Guilty. Guilty or not guilty? Nag-perform ng puyak. Guilty. Guilty or not guilty? Naiwan ng eroplano. Not guilty. Tingnan ka na aeroplano? Twice. Guilty or not guilty? Hindi kumakain ng gulay. Not guilty. Guilty or not guilty? Nalasing ng isang bote ng beer. Ay, Ako po, guilty. not guilty. Guilty or not guilty? Napuyat sa K-drama. Not guilty. Guilty or not guilty? Napagalitan ng teacher. Guilty. Guilty or not guilty? May lampas 50 pairs of shoes. Naisip. Guilty. Guilty or not guilty? Tumaya sa loto. Guilty! Banding po namin yun dati. Banding po namin yun dati. Ah, talaga? Sa may Magallanes, di ba? Before kami sumikat, at ako hanggang ngayon, pag mataas yung mga jackpot, just in case lang, di ba? Wala Saka namang yung mga masama. scratch po dito, yung mga scratch. Oo naman. Pero yung biruan po namin, kung di man tayo sumikat, at least manalo tayo sa loto. Pwede rin sa bahay. Pero Josh, maraming salamat. Yes, thank you so Pablo, salamat. Salamat po. Importante sa Ken, salamat. Salamat po. At gwapo ka. I'm a pretty boy. Yeah, kahit sino yung nagsabi, di ba? Yes po. Justin, salamat. Thank you po. Stel, salamat. Thank you, Tito Boy. Sikat na sikat ngayon ang Bini. How is it affecting you? Not really. You're doing concerts together, di ba? Yeah. Sarap. Masayang-masaya po kami na parang nako-consider na talaga yung Oo po, nakikilala yung P-pop. And Galing. of course, yung mga groups na yan. Kasi deserve po talaga nila. Tsaka sabi niyo po kanina, it takes a village. It does. To promote something, dapat magtulungan talaga tayo. Dapat. So, yung nakikilala yung ibang groups, talagang it's also
something na to be proud of, lalong-lalo na po Right. sa And of course, they work hard for it. Yeah, for sure. Ilang years Alam sila natin lahat train, yun. yes. And I'm just so proud of the girls. And tayo kapuso, SB19. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po, Tito At salamat Boy. po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Be kind. Make your nanay and taray proud. Say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless. Yeah.